Bagong lahi, bago rin sa ating paningin at panlasa. Pero malaki ang potensyal na makatulong sa marami nating mga kababayan. Tupa o sheep na mula balahibo hanggang karne, may pakinabang. Gitna ng malakas na ulan, nagmistulang malaking eksena sa pelikula noong Miyerkules, ang bahaging ito ng pier ng Bacolod City. Ito ay nung dumaong doon ang isang higanteng barko na naglayag pa ng mahigit 4,000 milya mula sa Australia. Sa loob ng 14 na araw, karga-karga nito ang 6,000 maamo at malulusog na tupa. Ang mga tupang ito, pambato raw ng lalawigan ng Negros Occidental para tanghalin silang sheep capital ng Pilipinas. Isang araw bago dumating ang mga tupa, hinahanda na ang 160 hectares na farm na ito sa bayan ng Murcia na siyang magiging bagong tahanan ng mga tupa. Personal pa itong ininspeksyon ng tauhan ng Australian exporter ng mga tupa. But no, they've done everything right. There's nothing wrong with this. I mean, this is as good as what we have in Australia. Dinis-infect ang mga kulungan. Ginapas ang mga damong napier na siyang itinanim sa farm at magsisilbing pagkain ng mga tupa. Mayaman daw kasi ang mga ito sa protina. It's nice and sweet. It's not bitter. And if it's sweet, of course, animals like it, no different to you. You like sugar, but you don't like to chew a lemon. And that's good. Good. Samantala, nung nasigurong kumpleto na ang permit ng mga bagong dating na Dorper at Damara sheep, inilatag na ang mga daraanan nito. Pababa sa barko at para makisakay naman sa mga truck. Manghang-mangha ang mga tao sa libo-libong tupang kanilang nakita. May malilitsi at malulusog. May mga tilat takot. Sari-sari rin ang kulay, mula puti, brown at black sheep. Kada truck may lulan lang na 100 tupa, kaya ang paglilipas sa kanila inabot ng mahigit 1 araw. Pagdating sa farm, parang nakawala sa koral ang mga tupa. May nag-agawa ng pwesto. May ilang nag-ala superhero sa paglipad. At may tila nanibago sa bago nilang teritoryo. They're ideally suited for this tropical climate, and I think they'll do very, very well. Here, especially in Negros, they've spent a lot of money on shelter, good flooring, clean water. Natuklasan din namin may ilang mga tupang napilay sa biyahe. On transportation, may 3 pong pilay na upon arrival nila. So under isolation na po ngayon and under treatment na. Kaya sa maliit na barangay ng Santa Rosa na ang populasyon ng tao 2,000 lang, mas marami na ngayong tupa, 6,000. Sa study namin, out of 1,000 heads na i-breed ng province, we can have a net income of 45 million in 5 years. Pero bago pa man tila sakupin ang libu-libong tupa ang lalawigan ng Negros Occidental, may nauna ng pastulan ng mga tupa sa ilang lalawigan ng Luzon, katulad ng Cavite. Mula 20 tupa, umabot na ng 100 ang inaalagaan ngayon ng pamilya ni Chef Carla. Isang buhay
buhay na tupa na ibibenta nila sa halagang 5,000 to 7,000 pesos. Nagbe-breed po kami, negosyo din. Tapos, katuwaan lang din to ng tatay ko kaya nagkaroon kami ng tupa. Tapos, bukod doon, yun, wala kasing tupa dito masyado sa Pilipinas. Ang mag-asawang Ricky at Lenlen, 5 taon nang tagapagpastol ng mga tupa sa farm ni Chef Carla. Galing po ako ng Masbate at nagpunta kami rito sa Manila at siya pa rin kinuha pa rin niya kami para mag-alaga ng tupa niya rito. Para suklian ang kanilang kasipagan, naisipan ni Chef Carla na ipagluto sina Ricky at Lenlen ng isang espesyal na putahing tupa para sa isang maagang Valentine's Day. Perfect raw ihanda ang karne ng tupa sa okasyong ito dahil good for the heart ito. Ang espesyal na recipe ni Chef Carla, grilled lamb chops. Imamarinate natin siya with lemon para mawala yung lansa niya, tsaka pampalasa din. The next is rosemary. Nilagyan natin yan para may mabango siya. Pepper, salt. At ibinabad muna ito sa red wine. And then marinate natin siya for 2 hours. Matapos ang 2 oras, pwede nang ihawin. Pwede na natin siyang ihain. Ilang minuto lang, pinagsaluhan na ni Ricky at Lenlen ang grilled lamb chops. Para sa romantic dinner nyo for Valentine's. Woo! Bes. Kaya, ngayon ko lang po na naranasan. Kumain kami 2 lang. Ayon sa mga eksperto, mainam nga raw sa kalusugan ang pagkain ng karne ng tupa dahil mababa ang cholesterol level nito. It is a source of protein. Maganda siya for building and repair of our muscle tissues. Nandyan din na source siya ng zinc para sa ating healthier immune system at yung ating vitamin B12 na nangangalaga sa ating nervous system. Yun nga lang, may kamahalan ng karne, 2,000 hanggang 2,500 pesos kada kilo. Sa restaurant na ito sa Makati, matitikman ang mga authentic recipe sa karne ng tupa, katulad ng leg of lamb at lamb kebab. Ang mga sariwang karne ng tupa na gamit nila galing pa raw ng New Zealand at Australia. Lamb is very good. It's very juicy and it's really very rich. Sa pagluluto ng leg of lamb, una munang iginisa ang whole spice, luya at bawang. Tapos, tomato paste. At saka isinama ang kamatis at tomato paste. Tinimplahan ng asin at kaunting tubig. Tapos, haluin natin. Lagay natin ang leg of lamb. Kapag naihalo na ang sarsa sa leg of lamb o hita ng tupa, pakukuluan ito sa loob ng 3 oras. Kapag malambot na ang karne, papahiran ng mga sikretong pampalasa. Ngayon, ibibake natin ng 15 minutes. Ito na po ang ating leg of lamb. Ang leg of lamb, 1,700 pesos kada serving. So good. That lamb is so tender. Masarap at yung spice niya, sakto at hindi siya masyadong cholesterol. Sa laki ng potensyal ng mga tupa para pagkakitaan, walang duda, maituturing nga silang hulog ng langit.
Susunod, love is in the air dahil malapit na naman ang araw ng mga puso. Kaya ang isang binata, ginamit pa ang Facebook para hanapin ang kanyang first and true love.